Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang, ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao, samantalang nahihimbing kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na ito'y ginawa niyang isang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi sa lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat..." So gumawa po ako ng marriage counseling para po sa dalawa. Nagkwentuhan po kami. Tinanong ko po kung paano sila nagkakilala. Kung saan sila nagkilala, paano nangyari yung mga ganitong bagay. Bakit sila napunta sa ganito pagkakataon at sitwasyon. Nagkilala po yung dalawa sa school. Harap sa Diyos, harap po sa ating lahat upang patunayan sa atin ang kanilang pag-iibigan. Kaya sa pagkakataong ito, inahayaan ko po na tumayo ang dalawa. Sige, Heather and RJ, pwede ba kayong tumayo? Wala tayo dito. In John chapter 2, meron pong nangyaring kasalan sa John chapter 2 at merong nangyaring problema. Yung kasiyahan dapat na for 7 days, actually sa mga Hebreo, sa mga Hudyo, ang kasalan po nila ay naglalas for 7 days. Ganun kahaba yung kanilang wedding celebration. And during their wedding celebration, hindi nila alam yung dalawa na couple na meron na palang problemang nangyayari. Nawalan at naubusan sila ng alak. Because during their time, sa kasalan ganun kahaba, kung sa time natin ngayon bilang mga Pinoy, ang pinaka-main dish natin or pinaka-abangan natin lechon, sa time po nila is yung wine. At ang dalawang couple, dapat paghandaan nila yung kanilang bisita, naaabot ng 7 days. So ibig sabihin, ganun kadaming wine ang dapat nilang ihanda. Pero naubusan sila. Ano yung pinakamagandang nangyari doon sa kanilang kasalan? Yung pagkaubos ng wine sa time nila, hindi po yun basta-basta. Ito po ay malaking kahihiyan sa parte ng pamilya ng lalaki at sa parte ng babae. Dahil hindi nila masaserve ng maayos yung kanilang mga bisita. Bigla po ngayon si Maria na ama ng ating Diyos, na ama po ni Jesus, bigla po niyang nilapitan si Jesus at ang sabi niya, wala na silang alak, papapahiya sila. Kawawa naman sila, masisira yung kanilang celebration, masisira yung kanilang pinaghandaan. At hindi po sila pinahiya ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus, inutusan po niya yung mga nandoon, sabi niya, kumuha kayo ng tubig. Ibig sabihin, sa ating pong Panginoong Jesus, napaka-importante ng kasal. Sa Panginoong Jesus, sa ating Diyos, napaka-importante, mahalaga sa Kanya ang ganitong mga okasyon. You know what? The best thing na ginawa ng dalawang couple, yung in-invite nila si Jesus sa kanilang kasalan. Pero mabuti na lamang, in-invite nila ang Panginoong Jesus. And God performed His first miracle in Cana. He turned the water into a special wine. Heather and John or RJ. Lagi din, yung marriage is long. Ito ay napakahaba. Pwede kayong gumastos ng milyon, ng thousands sa inyong wedding, pero huwag ninyong kalimutan. Sabi ko, nagkaroon na ba kayo ng matinding problema sa inyong pagsasama? Ano yung pong sagot nila? Hindi pa po. Sabi ko sa kanila, hindi naman sa tinatakot po kayo, pero magkakaroon at magkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. Magkakaroon ng conflict. Pero sabi ko, kapag nagka-problema kami ngayon,
Sabi niya, ayaw po yung nagtatagal. Ganon din naman po si Heather. Sabi niya, ayaw po namin nagtatagal. And that's true. Hindi dapat palipas. Kung yun pala ang dyan, pag-ihawak itong microphone. Kung yun pala ang ibig sabihin ng marriage, ngayong pagkakataong ito, hayaan ninyo na iparinig natin sa harapan ng ating Panginoon at sa harapan ng ating mga witnesses, ng ating mga bisita ngayong kaorasan ito. Na RJ, sabihin mo kay Heather, sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, Panginoon Diyos, tinatanggap kita. tinatanggap kita. Heather, anong tawag mo sa kanya? Anong tawagan ninyo? Endearment. Nung una po, baby. Baby. Pero dahil meron na kayong baby ngayon, hindi na baby. Dada and mami na. Dadain namin na. Sige nga, ulitin natin. Sabihin mo sa, tinatanggap kita. Tanggap kita, Sige, mami. yun. Upang maging aking asawa, Upang aking maging asawa, upang makasama upang makasama at mahawakan at mahawakan. mula sa araw na ito Mula sa araw at magpakailanman at magpakailan sa hirap at ginhawa, sa dapat ginawa. sa kahirapan at sa kasaganaan, Sa kahirapan at kasaganaan. sa sakit at kalusugan, Sakit at kasultan. upang mahalin ka at ingatan ka. Upang mahalin ka Upang mahalin ka at ingatan at ingatan. hanggang sa itaos puso pangako sa iyo. Meron silang inihandang vows sa bawat isa. At gusto ko namin itong marinig ngayon sa inyo sa kanila. Ayan, sige, tayo kayo ulit. Harapan. Sige. Sige, mauna ka, RJ. Sumunod ka sa sasabihin ko. Ang mga singsing na ito ay simbolo. Kaya nga po siya ay round. So, ibig sabihin, it's an everlasting. Lasting marriage. Ibig sabihin, wala po ito katapusan. Tanging kamatayan lamang ang makapag-iwalay sa iyo. Sa iba, ito ay gawa sa ito dahil ito ay hindi nasisira at hindi po kayo naman pwedeng sirain. Sige, anong tawag mo sa kanya? Mami, Ibinibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. ng pag-ibig sa iyo. Nagpapakasala ako, nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan Sa pangalan ng Ama, ng Ama, ng Anak, ng Anak, ng Espiritu Santo. ng Espiritu Santo. Sige, ito naman ito. Tawag ko sa kanya. Ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin. Dalawa. Mahaba po kayo. Sa pagkakataon po ito, tawagin po natin ang may dala po ng belo at ng kordon. Veil and cord. Muna kayo. Ang belo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbubuo ng isang pamilya
Inilalarawan din nito ang bukal na kaloob na pagpapasakop ng babae sa kaniyang asawang lalaki sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuing pamilya. Ang lalaki na ang tagapagtanggol ng at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Kaya ang belo ng babae nasa ulo, ibig sabihin, ayan, yan, parehas na lang at yung yan. So, ibig sabihin, ikaw yung shoulder, ikaw mag-shoulder, ikaw magtatanggol, at ikaw naman, header, magpapasakop. Dahil lalaki ang leader, lalaki ang sa pamilya, siya ang pinaka-pro. At ang cord, ulingin natin yung cord. Ang kordon ay sagisag ng isang relasyong walang patid, tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan magpakailanman bilang mag-asawa. Ang cord na yan ang siyang simbolo na kayo ay pinag-isa. Na kayo nakatali na sa isa't isa. Na kayong dalawa ay wala nang kawala. Hilingin po natin ang salita po dahil nakasulat dito ang lahat na kailangan natin. Sinabi ni David, your word is a lamp unto my feet and a lamp unto my path. So ibig sabihin, yung salita ng Diyos gawin ninyong ilaw at liwanag ng inyong buhay. Tanggapin ninyo ang salita ng Diyos. Meron po ba tayong aras? Ito'y simbolo ng emahan ng Diyos. Ito'y simbolo ng pagpapala ng Diyos sa atin. Lahat tayo pinagpapala, binibigyan ng ating Diyos. At ito ay ipapadaan sa iyong RJ. At ito ibibigay sa iyong magiging asawa. So, ibig sabihin, RJ, datangingal to, kumayot ka, mag-obra ka. At datangingal ka na. Kaya pinag-usapan natin during our, di ba, kung ano yung sayo, sa kanya na. Hindi pwedeng yung sayo lang, at yung sa kanya ay sayo. Hindi pwede. Kung ano yung sayo, sa kanya, masasabi. Ibigay mo kay Heather. Sige. Alam ko hindi ko niya. Sa pagkakataong po ito, Walang confirm na. sige, tumayo na. Paalis po natin yung veil and cord. Kaya niya sa Sige po, tawagin po natin yung dalawa. Cord. Babe. Sige, ma'am. Gusto lang kami sa babae. Abay na babae. Jane? Jane po? Sa pagkakataong po ito, hingin po natin ang inyong mensahe sa inyong mga magulang. Ito na yung pagkakataon. Magpapalag sa akin kahit wala naman kayo sa tabi ko. Lahat ng mga salita niyo. Tumatatak palagi sa akin. Lalo na kayo mga tao. At lalo kong natutunan sa buhay lahat ng mga sinasabi niyo sa akin. Salamat sa lahat talaga. Pero sa mga ginawa ko, sa mga kabataan ko, hindi ko, nababawi ako.
Papsi. Nakakilala. Tingin mo sa pagtanggap sa akin. Sobrang bait niyo po sa akin. Yung buhay na. Ang naging pangalawang paggulang ko po kayo. Sige, Heather. It's your time. It's your moment. Yung mga parents, pwede ko magtulog yung mga parents. Heather. Thank you kasi pinalaki niyo ako maayos. Inuway niyo ako na meron ako na lahat. Binigay niyo lahat ng kailangan ko. Talaga, sobrang mahal na mahal ko kayo. Alam ko, sobrang may mga araw na hindi tayo maintindihan. Pero ngayon, tandaan na mahal mo. Respeto ko sa inyo. Sobra-sobra. Salamat ko sa inyo. Lalo na kay Lolo. Love you. Ba't kami? Love ko po. Thank you kasi sobrang love niyo si Tito. Kahit pag minsan nakakalimutan niyo na kami ni ate. Tita Joy, Tito Aris, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. Ano pong bahala kay Aaron. Alam ko pag minsan. Alam ko pag minsan. Hindi po talaga siya maayos kausap. Pilit ko rin po siyang iintindihin para po sa inyo. Boy. Ito rin. Thank you so much po sa inyo, Tito and Tita. Lakpan po natin yung dalawang kopot. Sapagkat narinig po natin ang kanilang pasasalamat, ang kanilang pag-ibigan. At ngayon po ito seselyuhan po natin ng pirmahan. May I have the request po ng ating mga marriage contract. Heather at Jan na merong tag-iisang buhay, ngayon ay iisa na lamang. Palakpakan po natin. At pwede din natin gawing simbolo yan na gawin ninyong sentro ang Diyos sa inyong buhay. Sa panahon na Jan, patay ang iyong pagmamahal kay Heather. Yeah, family man ka na ngayon, so be responsible enough sa sarili mong pamilya, lalo na kay Lilo. May you provide for them. May the Lord guide you, protect you, and may He be the center of your marriage. Lagi lang kayong pag-asa sa Kanya, ano man yung problema na darating. Kasi married life is not that easy. So, maraming dadaan na problema. So, maging matatag kayo. Yung love nyo, yung trust para sa isa't isa, dapat laging nandun. So, be happy and congratulations both of you. I love you. Kayo po. Any message? Siguro po,
gusto ko lang sabihin dito sa dalawang bata na to na alam ko na yung mga sinasabi nila na na hindi pa sila nagkaroon ng challenges. 2 years na po namin silang kasama, more than 2 years. Nakikita po namin talaga na wala talaga silang pinag-aawayan. Madalang, very rare na nag-aaway sila. Kaya, ayun, tama yung sabi ni Pastor kanina na, ayun, siguro ito, yung kailangan yung paghandaan. Kasi, hindi pa kayo natitest ng ganun kalala. So, kailangan yung i-brace yung sarili ninyo. Maraming mga bagay na kailangan yung paghandaan na susubok sa pagsasama ninyo. So, yun lang. So, wala namang best way para paghandaan yung mga yun. Basta, kapitan nyo yung isa't isa. Yun yung mahalaga. Mahal namin kayo. Moy, dapat si Moy din. Vested upon me by the Republic of the Philippines and as a minister of our living God, I now pronounce you a husband and wife. Kayo ngayon ay isa na. Kayo ngayon ay pinag-isa na. Ladies and gentlemen, pinapakilala ko po sa inyo, Mr. and Mrs. Aquino. Palakpakan po natin sila. John, RJ, ito na yung pagkakataon mo ngayon na ipakita sa lahat, sa aming lahat. Ito yung unang halik mo bilang asang umungulgal, itong si Heather. John, RJ, you may now kiss your loving bride. Yan ako, Marina, may kametong na kayo. Parang di po natin naramdaman. Sige po, isa pa, isa pa. Yan. Yung merong ipakita yung sa amin. Yan. Ba't makakaupo po kayo ulit? Yan, tinanong po ako ng dalawa kung pwede bang isabay.